There are 3 reminders why we do the anointing of oil. Gusto nyo ba ma-remind ulit? Kasi every year natin ginagawa to. At yung pagbasbas ng oil, tumatagal ng matagal. Tingnan nyo nga yung noon nyo kung basa pa ng langis yan. O baka na... sige. 3 reminders why we do the anointing of oil. Number 1, the anointing invites God's healing and restoration and maliit yata yung sulat, Kevin, hindi mabasa. Ulitin natin. The anointing invites God's healing, restoration, and 2026 na po, mga kapatid. Ngayon ay ang unang linggo ng 2026. Check nyo nga yung heart nyo, baka meron ka pang hindi napatawad dyan. Hindi na natin mababalikan ang 25. Unless na may inventor dito. Walang nag-react. Check nyo nga ang heart nyo, lagay nyo yung kamay nyo sa heart ninyo. Kung nangurot, meron ka pang hindi napatawad. Oh, sorry na. Magpatawad na po tayo. First day of January 2026. Sabi mo, Lord, pinapatawad ko na siya. Taas mo kamay mo, Lord. Pinapatawad ko na siya, promise. Te-text ko siya mamaya, paparating ko na pinapatawad ko na siya. Sabi mo naman sa kaliwa, ganyan mo naman sa kanan mo. Sabi mo, Lord, sana napatawad na niya ako. Sorry na. Lord, sinasadya ko pero hindi ko na ulitin. Sorry na, Lord. Akala nyo, kayo lang ha. Siyempre may nagawa rin tayong medyo masakit. Hindi lang ikaw, may ginawa ka din. Kaya humingi lang ng sorry kay Lord. Okay. The oil is not the power. The Lord is the power. Tandaan nyo, ang gagawin natin ngayon, hindi to rituals ha. Ano lang natin to, it's an act of cleansing. To anoint everybody here na may pag-asa. Sabi mo sa tabi mo, may pag-asa. Sabi mo doon sa bata, may pag-asa. Love ka ni Jesus. Okay. Kaya very important na gagawin natin ngayon. It's not ritual, it's pag-asa. Say pag-asa. Ayos. James 5:14-15. Is anyone among you sick? Let them call the elders. Kaya mamaya, mamimit natin yung mga elders natin. Hindi naman sila ganun katanda, pero hindi, medyo may edad na rin. Let us call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. Do you believe? Pag kayo'y inanoint, kayo'y gagaling? Amen. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. So patawarin mo na. The anointing, number 2, it reminds us that the anointing sets us apart for God's purpose. In the Bible, oil was used to consecrate people for God's calling. Anointing reminds us that we belong to the Lord and dedicated to His will. Sino dito love si Lord? Yung totoo. Sino love si Jesus? Tataas yung kamay nyo. At nalaman yung namatay siya para sa inyo. Kung love nyo si Lord, ang gagawin nyo sa buhay nyo, yung will niya. At wala nang iba. May naisip pa ba kayong iba besides sa will ni Lord? Huwag nyo nang isipin, putulin nyo na ganyan. Ano ang will ni Lord sa buhay nyo? Pikit kayo ng mabilis lang. Lord, ano ba yung will mo sa buhay ko? Tanungin nyo si Lord ngayon. Sabi nyo, Lord, ano ba yung will mo sa buhay ko? Ngayong 2026. Kayo lang ni Lord nakakaalam niyan.
kailang ni Lord. Kaya dapat lagi nyo kinakausap si Lord. Exodus 30:30. Anoint Aaron, ito, nangyari to nung unang panahon. Anoint Aaron and his son, and consecrate them so they may serve me as priest. So nandito po tayo mga kapatid to serve the Lord. Sabi mo, Lord, I want to serve you. In your own way, use me. Say, Lord, use me. Malalaman nyo mamaya yan. Number 3, it reminds us the anointing points to the work of the Holy Spirit. Ang ganda ng song natin kanina, no? Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Compose yan nila Joshua and Pat and arranged by Kuya Ferds. Kuya Ferds, ang ating director. Kaway naman Kuya Ferds. Yan, okay. Sana pumalakbak kayo. +5 tayo sa Spotify. Sayang. Okay. Kaya when the Holy Spirit will move into your life, get ready. Ang ganda ng song, di ba? Ano yun, Josh? Holy Spirit, move. Labas mo nga yung lyrics. Lalabas mo yung lyrics. Napakaganda ng kantang to. Sabihin mo, Holy Spirit, move. Come and take your place. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang bahala sa iyo at hindi ikaw ang bahala sa Holy Spirit. Hayaan mong gumalaw ang Holy Spirit sa buhay mo para yung buhay mo maayos. Kasi minsan natatakot tayo pag sinasabing, uy, banal ka na. Akala mo kasing banal, yung lakad mo laging ganun. Paano kung boksingero ka? Tapos banal ka? Di, yari ka. Hindi. Ang ibig sabihin na banal, yung buhay mo, maayos. Wala nang kamunduhan. Do not conform to the patterns of this world. Let the Holy Spirit move. Kung ano man yung trabaho, paano po ang trabaho ko ay, tagapagtanggol, pulis ako. Kailangan kong gamitin yung baril. Ang trabaho mo, bigay ni Lord yan sa'yo. Yung maayos na trabaho, ha? Kasi may mga trabaho na, wag na natin pag-usapan. Kumikita, pero mali. Pero yung trabahong maayos, at kumikita ka ng maayos at malinis, blessing yan sa'yo ni Lord. Pagyamanin mo yan. Diyan ka gagamitin ni Lord sa workplace mo. Diyan mo magagamit yung will ni Lord sa buhay mo. Dahil gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng maayos, may blessing. Hindi yung magtatrabaho ka na, easy cash, easy go, Hindi, kanta yun. Walang blessing dun. Quick fix. Minamadali mo masyado yung pinagkakakitaan mo. Hindi maganda. Pero I'm not judging. Konti lang. Pero syempre maganda yung trabaho binigay sa'yo ni Lord. Pagyamanin mo. Sa opisina, gamitin mo yung will ni Lord. Na ikaw ang liwanag. Sa 10 kasama mong madilim. Ikaw ang ginagamit ni Lord. Sa eskwelahan, ikaw yung top-notch na Kristiyano. Hindi ka nangongopya. Para may nag-react. Sa eskwelahan, ikaw ang liwanag. Ikaw ang nilalapitan. Ngayon, paglabas mo dito, pupunta ka sa tindahan, hindi ka masungit. Praise the Lord, wala na po nangyaring drive. Wala po. Nagbago na kasi ako. Yung pagbabago, halatang halata sa'yo. Hindi yung nagbago ka kasi sinabi mo lang nagbago ka. Pero yung ugali mo, hindi ka pa rin nakikinig. Ang sungit mo pa rin. Kung ano-ano sinasabi mo, cha-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 cha, ha-ha! Gusto mo ba maging kasama ka sa ha-ha club? Kaya ang Holy Spirit, pinadala dito sa atin
para tulungan tayo. Ngayon ang gagawin nating anointing of oil ngayon, basbas ito. Walang kinalamang power ang oil. Ang nangyari lang, nadagdagan ang oil. Binaba dito ni Lord ang blessing para sa inyo at sa akin. Pagdadasal namin kayo mamaya, lalo na yung mga pastor natin. Ang pastor natin, yung mga elders. Tapos, kasama po natin ang ating mga vine leaders. Nakita niyo yung mga ex na yan? Hindi po ex yan, ha? Mark lang yan na dyan tatayo yung mga magpe-pray sa inyo para meron tayong kaayusan. Naisip na po namin yan, isa-isa. Tatayo dyan yung mamaya magpe-pray sa inyo. Ngayon, huwag na kayo mamili kung sino magpe-pray. Huwag nyo nang amuyin kung mabango o ano. Handa po kami lahat dito, ipag-pray kayo. Para sa ating lahat ito at sa blessing na ibibigay ni Lord, handa ka na ba? Handa na ba magbago ang buhay mo? Nang hindi ka napilitan. Ang pagbabago, walang pilitan ha, tandaan nyo. Kung napipilitan ka lang magbago, wag mo nang gawin. Kaya lang, syempre, mas maganda nagbago ka. Yung dati mong gawaing hindi nakakatuwa at hindi nakakalugod sa Panginoon, wag mo nang gawin. Kalabitin mo yung katabi mo, kapatid. Last na yun. Sabi mo, kapatid, last na yun. Bago ka na. Okay. Asan naman reminder? Okay. Zechariah 4:6. Not by might, nor by power, but by the says the Lord. Yung paling sinabi ni Lord na nung pinadala niya yung Holy Spirit sa atin, He didn't leave us orphans. Ibig sabihin, hindi tayo iniwan ni Lord. Hindi tayo iniwan ni Jesus nung bumalik siya sa langit. Nagpadala siya ng Holy Spirit para ituloy ang ating misyon sa buhay natin ngayon. At kailangan, makinig po kayo, pag gumagawa kayo ng misyon, may pagbabago. Sabi, Pastor, paano? Ganito na itsura ko. Di subukan mong dahan-dahan. Pwede ring bigla. Pwede ring dahan-dahan. Ang importante, nasa liwanag ka. At nakikita ng buong tao, pag naglalakad ka sa Cubao, ikaw lang lumiliwanag. Huwag naman masama ang tingin niyo sa akin na nasisilaw ba kayo? Kaya dito sa church natin, napakaliwanag kasi lahat dito, nasa liwanag. Kita niyo ang liwanag ng church natin. Panoorin niyo sa YouTube, yung mga simbahan ngayon, ang didilim. Live. Church niyo, ang dilim ha. Check niyo kung tama yun. Wala akong judgment. Pero sa simbahan, kailangan maliwanag. Wala nang ganun-ganun. Wala nang fog machine. Wala nang laser lights. Ano, dadating pa dito si Voltes 5? Kailangan ang puso natin buong buo. Mag-worship. Makita natin ang isa't isa kung paano itaas ang kamay. Yan ang pagbabago. Huwag na magtago sa dilim. Kaya ngayong anointing of oil, mararamdaman nyo. Pag pinalangin kayo, mararamdaman nyo, promise. Nung ako po, unang inanoint po ako ng tatay-nanay ko, naramdaman ko po ang presensya ng Panginoon. Hindi dahil sa oil, dahil gumalaw ang Holy Spirit sa buhay namin. Lalong-lalo na kasama niyo yung pamilya niyo ngayon. The best, sabi mo, the best. Kasama mo, katabi mo yung kapamilya mo. Sabi mo nga, Ma, Dad, or Kuya, Ate, you're the best. Kalibitin mo naman. You're the best. I love you. Okay. Not by might nor by power, but the Spirit, says the Lord. Meron po dito sinabi na we have to be set apart for God's calling. Sabihin nyo, set apart for God's calling. Sabihin nyo, set apart for God's calling. Eto na po.
Lagi kasi binabanggit dito na kailangan hiwalay tayo sa mundo. Yun ang ibig sabihin nun eh. You have to set apart. Kung calling mo kay Lord ka. Huwag ka na dun sa kalaban. Isa lang naman ang kalaban natin, nalito ka pa. Isa lang ang kalaban natin sa mundo, hindi ang katabi mo. Hindi yung kaklase mo nang binubuli ka, hindi yun. Hindi yung kapitbahay na ayaw tumigil mag-videoke, alas 4 na lang umaga, tulog na tulog ka, My Way pa rin ang kinakanta. Alas 8 na umaga, alas 8 ng gabi, My Way pa rin. Hindi yun ang kalaban natin. Ang demonyo ang kalaban natin, ang diablo, Satanas. Tandaan nyo, ang mundong to, pinapapogi siya. Pinapaganda ang image, ginagawang stop toy, ginagawang sayaw, ginagawang kanta. Kayo naman, tuwang-tuwa naman tayo, sayaw naman sayaw. Lalagay mo pa yung malaking demonyo dun sa bag mo. Yan ang mundo, pinapaganda niya, pinapabango niya ang demonyo. Promise. Hanggang sapatos, may dugo. Yung Air Max ngayon, nilagyan ng dugo, si Travis Scott ba or whatever. Hanggang sapatos, walang patawad. May demonyo pa rin. Pero hindi natin kalaban ang neighbor natin. Kaya nga sinabi ni Lord, love your neighbor. You have to be apart, set apart. Hiwalay ka sa mundo. Pero yung galaw normal pa rin, pero normal na may liwanag. Tingnan mo yung katabi mo kung nagliliwanag. Kung nasilaw ka, mag-sorry ka. Hindi na ako tatalikod. Ang under ko, pag ganyan na lang ha. Okay, baka masilaw kayo. Set apart for God's calling. Number 1, chosen by God, not by human decision. Si Lord ang pumipili ng calling mo. Si Lord, ulitin ko, si Lord ang pumipili ng calling mo. Binibigay na sa'yo, ikaw minsan, talaga, yun ang calling ko. Alam niyo, tutuwa nga po sa mga pastor sa JCSGO. Hindi lang silang tinawag na pastor. Iba-iba pa. Naging pastor na sila, tapos ang dami nila. Parang si Ate Weng, meron na siyang Mindanao, meron na siyang Africa, Visayas. Sila Pastora Lerma, meron ng maraming branches. Sila Pastor Romy, alam nyo, nag-church sila sa ilalim lang ng trapal. Tapos habang nagsa-service, may dumadaan na rider. Ang daming mga pastor dito, ang daming branch, nakakatuwa, hindi lang dito sa Central. Kinakala talaga natin ang salita ng Diyos. Dahil, yun ang calling. Ngayon, sa trabaho nyo, may calling kayo. Number 1, basic calling. Share God's love. Paano yun? Hindi ako pastor? Hindi ka pastor ngayon. Hindi ka pa pastor ngayon. Pero may ability ka at power to share God's love. Ang ganda, no? Talagang you have to set apart for God's calling. Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. Alam na ni Lord yung future mo. Alam na ni Lord yung mangyayari sa'yo. Kaya huwag ka nang makulit. Joshua, huwag mo madaliin si Lord. Si Lord may planong maganda sa buhay nyo. Si Lord may magandang plano sa buhay ko. Huwag mong madaliin, relax lang. Ang gusto ni Lord, magtrabaho ka, alagaan mo yung pamilya mo, bigyan mo ng rubber shoes, bigyan mo ng mga pangangailangan, at gumawa ka ng mabuti. And share God's love. At maging liwanag kayo sa kapitbahay niyo, yung buong pamilya mo nagliliwanag, hindi ka na magbabayad ng Meralco. Or bibigyan ka ni Lord ng pambayad ng Meralco.
Kasi nagliliwanag ka lang, baka kumuha pa sila baka yung Meralco, makitap pa sa liwanag mo. Anong malay mo, pwede mangyaring ka. Solar ka na pala, sabihin mo kapatid. Hindi, wag pala solar, umaga lang pala yun. Dapat hanggang gabi, nagliliwanag ka. Number 3. Number 2 pala. Set apart from God's calling. Number 2. Dedicated for a specific purpose. To be set apart means your life has direction. Sino dito ang buhay na wala pang direksyon? Taas ang kamay. Sino dito may direksyon na ang buhay? Sino dito na alam kung bakit ka nandito sa mundo? Amen. Praise the Lord. Nasa tamang lugar ako. Kala ko ako lang. God assigns you a role in His plan. That's in Exodus 28:21. Priests were anointed to minister before me. Calling always leads to service. Say service. Ano ang serbisyo mong ginagawa kay Lord? Ako po, besides po nagpe-preach po dito, ang service ko po kay Lord sa mga bata. Doon po ako nag-start. Naging chaplain po ako ng JCA Academy. Yung po yung una-una ko pong ministry. Actually, ang una ko pong ministry, pakinggan nyo ta. Ang una kong ministry dito, school bus driver. Mga na-shock. Ang laki mo, paano nangyari? Kaya naman, ginudge nyo agad ako. Ang una ko pong ministry dito, nag-school bus driver po ako dito. Sasakyan ko pa po nun, FX. Tapos yung FX na yun, kasi tumigil, kasi medyo nasa dilim ako nun. Nagtitimbangan pa yung dilim at liwanag sa buhay ko. Huwag nyo na ako i-judge, pastor na po ako. Baka yung iba nag-walk out. Balik kayo dito, sandali kayo, kwento ko lang. Sige. Tingin naman kayo doon. Nag-school bus driver po ako dito, ginamit ko po yung FX. Ako po yung taga-sundo hatid. Ang hirap pala. Kasi kasabay nun, nagbabanda ako sa gabi. Judger, daming judger Gumanon, wow. Alam niyo pong ginagawa ko? Pagkatapos ko tumugtog ang uwi ko 3:00. Ang sundo ko sa mga bata, 5:00 na umaga. So medyo ka pa, nasusundo ko na sila, 6:00. Ang pasok dito, 7:00. Meron akong timog, meron akong dito, meron akong ganyan. Ang laman ng school bus ko, 10 bata. So first day, na-late ako. Sundo na ako, 6:00, ganyan-ganyan. So yung mga magulang, kampante, kasi nga, home court advantage Kilala ko yung may-ari ng school Kilala ko Sa amin nakatira So sila kampante. Sige lang, okay lang. Hindi pa naman siguro late yan. Tapos dumating na kami, mag-8:00 na. First day of school. 8:00. Pagdating dyan sa gate, syempre kilala ko yung mga guard Yung mga nagsusulat ng late. Pagbukas ko ng bintana ko, si Kuya Joshua pala yan. Pasok. Tapos yung mga bata, hindi na late. Sabi ko, pwede pala yun. Ayos, may powers. May powers. Kasi nga nagbabanda ako Tapos pero papaliwanag na ako noon, papunta na ako sa paliwanag. Nandun pala ako sa gitna. So araw-araw ganon. Tapos uuwi kami. Doon sa mga nanalo na magulang, huwag kayo mag-alala. Well taken care of yung... meron pa isang school bus doon Uuwi kami, susunduin ko sila kasi galing akong practice. Naku, susundo pa pala ako. 4:00 ng hapon. Dadating ako 4:30. Kaya lang, yung 4:30 na yon, late na pa uwi. Pag uuwi kami, hindi nagagalit yung mga magulang pa uwi. Alam niyo bakit? Dumadaan kami lagi sa McDonald's, nagda-drive-thru kami. Yung 10 yung pinapakain ko yun araw-araw. Yung kinita ko sa tugtugan ko, sa kanila napupunta.
Isipin nyo, everyday ka. Kaya alam mo, simula nung nalaman ng mga bata dito, ganun ang patakaran ko. Ang dami nag-a-apply mag-school bus sa akin. Meron ng taga-Krame, Aguinaldo. Gusto na nila. Sabi ko, punong-puno na po ako, baka hindi ko po kayanin. Actually po, saan si Ma'am Cynthia? Ma'am Cynthia, sorry alam niyo ba yan? Tapos nung minsan, exam na nila. Na-late na naman kami. Hindi na umubra yung McDo. Kasi magre-review pa. Doon na ako kinausap ng magulang. Sabi, Sir Joshua, baka ilipat na namin yung anak namin sa ibang school bus. Sabi ko, bakit po? Hindi ko ba masarap yung cheeseburger? Baka ilipat na po namin. O sige po, ganyan. Magbayad po muna kayo. Tapos hindi pa ako binabayaran. Ang pinanggagastos ko, humingi ako sa nanay ko, panggas. Mautak no? Sorry, Kuis. Panggas. Tapos yung kinikita ko na 1.5 sa tugtugan, yun ang pinanggagasto. Sabi ko sa pambili. Yun ang una kong ministry dito. Pero alam nyo, nung 2 years ako nag-school bus dito eh. Gusto niyo na bang mag-aral dito? 2 years ako, alam niyo yung mga batang nag-school bus sa akin, nag-graduate na sila, nakita kami sa isang lugar eh, nag-graduate na sila, tapos sabi, oh, Kuya Josh, isa mga tawag sa akin, Manong Joshua eh. Kuya Josh, ay, kamusta? Kamusta kayo? Okay lang, wala ba tayong McDonald's dyan? Yun yung naalala sa akin, yung McDonald's. Pero alam nyo, sa mga ganong sitwasyon, ginagamit ka din ni Lord. Nalilate ka nga, kaya lang, alam nyo, nakita ko yung transformation dun sa mga bata. Bukod sa late tanggalin natin yung late. Meron kasing fellowship kami dun eh. Yun yung una ko minsan yung mga batang yon. Tapos alam nyo, nung ginamit na ako ni Lord dito sa JCA, hindi na 10 ang hawak ko. 1,000. Tapos ang gising ko, 5 in the morning. At bawal malate, di ba ma'am? Kaya nung narinig ni Ma'am Cynthia na yung mga nag-a-attend na JCA dito, free lunch, kinausap na naman ako. Sabi ko, ma'am, syempre, bigyan naman natin ng something yung mga bata. Free lunch. Blessing yun. O, pumayag na naman si ma'am. Kaya dito na kayo mag-enroll, ang saya dito. Si Ma'am Cynthia, lapitan niyo, hawag ako. Kaya alam niyo po, sa buhay natin, hanggat buhay ka, gagamitin ka ni Lord. One way or the other. Yung sa na-experience kong una kong ministry, na hindi ko ine-expect sa mga bata din ng ministry ko. Nagsimula sa school bus, ngayon nagcha-chaplain na po ako ngayon sa JCA. Sa mga bata, ang sineshare ko sa kanila, hindi ko sila dinodoktrinahan, sinasabi ko lang, ang pag-ibig ng Diyos ay totoo. Hindi religion, kung hindi relationship. At ang unang rule ko dito, pag nagcha-chapel kami, ganito kami karami, 1,000 estudyante, okay lang ang makulit, wag lang mananakit. So nagulat sila lahat. Pwede pala sa school yun, di makulit. Pwede palang makulit sa school. Okay lang kasi may edad nyo naman eh. Kaya lang sabi ko, pag nag-35 na kayo at makulit na kayo, pa-doktor ka na. Baka hindi na tama. Pero hanggat bata kayo, okay lang makulit. Pero respeto sa teacher, respeto sa principal, respeto sa mga guard, respeto sa tao. Yun ang tinuturo ko dito. Kailangan may respeto ka sa sarili mo. Ngayon magkakaroon tayo ng anointing of oil. Sabihin mo, respeto. Respeto natin sa Holy Spirit. Respeto natin sa pamilya natin. Respeto natin sa kapitbahay natin na nagbago ka na. Respeto lang ang kailangan. Babasbasan tayo ng Panginoon, blessing. Pero pag na-bless ka na, respeto lang. Mahal mo ba yung katabi mo? Sabi mo, I respect you. Iba yung love sa respect eh.
Mas powerful ang respect. Respetong totoo na may kasamang kapangyarihan ng Diyos. Ang hirap kaya magmahal. Nahirapan ka ba, Gina? Mahalin ako? Hindi, di ba? Sabi mo, hindi. Hindi. Okay, thank you. Pero minsan ikaw, ang hirap mong mahalin. Ang dami mong requirements. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Sa bagay, pinoprotekta mo yung sarili mo. Kaya lang, pag 87 ka na, pakawala mo na yung protection na yun. Umasa ka na kay Lord. Si Lord lang ang ating pag-asa sa habang buhay. Saan ba ako? 3. Living differently for God's glory. Being set apart affects how we live. Our values, decision, and priorities change. If I change by the help of the Holy Spirit, everything changes for God's glory. Sulat yun. If I change with the help of the Holy Spirit, everything changes for God's glory. Gusto niyo bang i-please lagi si Lord? Sa araw-araw na nabuhay ka? Pagising ko pa lang sa umaga, may bago nga akong prayer eh. Pagising ko sa umaga, sabi ko, Lord, let your will be done in my life. Let your will be done in the life of my mother. Kung anong will mo, let it be. Kung anong gusto mong mangyari sa buhay ko, Lord, sa buong araw, pero magtatrabaho pa rin ako, gagalaw pa rin ako, let it be. Kung anong gusto mong mangyari sa buong araw na to, kasama mga office mates ko, let it be. Pero ang importante, hindi ikaw ang nagsisimula ng gulo. We are all peacemakers. Walang kaaway. Walang fight. Lahat love. Alam ko mahirap kasi, dali mo naman sa video kasi nasa stage kayo. Alika dito, ikaw magsabi dito. Love one another. Kaya nga unahin mo si Lord eh. God first. Paring pag-ibig ni Lord, babalansin yung buhay mo, yung freedom mo, para mahalin yung kapitbahay mo. Isa lang ang kalaban, huwag nyo nang dagdagan. Isa lang ang kalaban. Sabi mo, isa lang ang kalaban. Sabi mo, kalaban! Yari ka mamaya. Number 4. Ito na, ang ganda nito. Empowered by God's Spirit to fulfill the calling. God doesn't just set people apart, He empowers them to obey. What does it mean to obey? Sundin natin yung laws ni Lord. Dadalawa na nga lang, nahirapan ka pa. 2 laws, 2 commandments, what? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Ulitin nga natin yan. Go. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Kita niyo to? 2 guns. Nawala na, gun. 2 gun. Nawala. First Samuel 16:13. The Spirit of the Lord, eto na. Kung nangyari to kay David, mangyayari din doon sa inyo. The Spirit of the Lord came powerfully upon David. God provides the grace for what He calls us to do. So kung ano yung calling mo, you are anointed, do it properly. Huwag abusuhin. Ang pagbabago mo, pagbabago ng buong mundo. Pag nagbago ka, mapapansin mo, magbabago na rin ang kapaligiran mo sa tulong ni Lord. So today, we will be anointed with oil. It symbolizes the Holy Spirit. You are blessed. You are sanctified.
You are healed. January. Say, I love you, Lord. I love you, Lord. I love my family. I love my family. Thank you for my life. Thank you for my life. Say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Say, Jesus. thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For giving us For giving us the best the best day ever. In Jesus' name we pray. Christ Jesus. I want to walk in faith and truly